Magandang araw po sa lahat, pati na sa'yo, Boss Kira. Gusto ko lang pong ibahagi itong unang karanasan ko sa aswang at tiktik na noong una ay hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Dahil alam ko naman na panakot lamang ito ng matatanda noon sa mga batang katulad ko. Pero nagbago ang paniniwala ko ngayon. Noong ako na mismo at ang pamilya ko ang ginagambala nila, dito ay napatunayan kong totoo sila at kasama nating namumuhay dito sa mundo. Tawagin niyo na lang po akong Gio. Taong 2004, 14 years old pa lamang ako. Nakatira kami sa kabundukan ng San Mateo na malapit sa ilog ng Tumana. Ako lamang at ang tatlo kong kapatid kasama ng nanay ko ang naninirahan noon sa bahay namin. Wala ang tatay namin dahil nagtatrabaho ito sa abroad. Buntis noon si mama sa aming ikalima at bunsong kapatid. Isang gabi, habang kami ay natutulog sa kwarto, ay nakaramdam si mama ng pagsakit ng kanyang tiyan. Para daw itong dinadaganan at pinipiga. Agad naman akong tumayo sa aking hinihigaan upang puntahan si mama at kumustahin. Ma, okay ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Oo anak, okay lang ako. Wala ito. Sagot ng mama ko habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Ang akala ko noon ay manganganak na si mama dahil may kalakihan na ang kanyang tiyan. Pero kung nagkataon mang ganoon ang sitwasyon, ay paniguradong mahihirapan kaming apat na magkakapatid na buhatin at dalhin si mama sa ospital. Bata pa kasi kami noon at maliliit pa ang mga kapatid ko. Malapit sa bintana ang pwesto ng hinihigaan noon ni mama. Ako naman ay doon sa malapit sa pintuan ng aming kwarto. Tapos yung tatlong kapatid ko ang katabi niya. Hindi na ako nakatulog nung gabing iyon dahil nag-aalala ako kay mama. Binuhay ko ang TV upang manood at nagbabaka sakaling antukin at makatulog pa. Mga bandang alauna na ng madaling araw noon. Tanging ang ilaw lamang sa hallway at sa TV ang nagbibigay liwanag sa kwarto namin noon. Sa kalagitnaan ng aking panonood ay nakarinig ako ng parang malakas na pagpagaspas. Napakalakas ng pagaspas na yun. Pagkatapos ay sinundan nito ng parang ito'y nanggagaling talaga sa isang malaking ibon. Lumilipad-lipad ito na malapit sa bubungan ng aming kapitbahay. Bale, 3 ang up and down na bahay noon na magkakahilera. Kasama na ang bahay na inuupahan namin. Hindi ko lang ito pinapansin noong una. Hindi ko naman kasi alam kung ano yun. Malay ko bang aswang na pala yun. Narinig kong unti-unting nawawala ang tunog ng pagaspas at pati na yung maya-maya pa ay may narinig akong isang matandang babae na sumisigaw sa labas. Lumayas ka dito! Alis! Mo! Umalis ka dito! Inayaan ko lang yon dahil inisip ko na baka may nag-away lang sa labas. Matapos yon, mga ilang minuto lang ay tinamaan na ako ng antok kaya pinatay ko na ang TV at sinimulang matulog. Kinabukasan, maaga pa lang ay may kumakatok na sa pintuan namin at tinatawag ang pangalan ni mama. Net? Net? May tao ba dyan? Tao po. Net? Pagbukas ng mama ko ng pinto, ay nabungaran niya yung anak ng matandang kapitbahay namin. Oh, Dodong, maaga mo naman. Napadalaw ka. Ano nga, Ten?
Bati ng mama ko kay Kuya Dodong. Pinapunta kasi ako ni nanay dito para daw tingnan kayo. Kasi kagabi may narinig daw si nanay sa bubungan namin. Para daw may bumagsak na malaking bato. Agad akong napatingin kay Kuya Dodong habang nakaupo sa upuan na malapit sa pinto at napaisip ako. Nung marinig namin yun kagabi, lumabas kami ni nanay para tingnan kung ano yun pero wala naman kaming nakitang kahit ano sa bubong. Tapos nakita ko naglakad-lakad si nanay papunta dito sa tapat ng terrace nyo. Pagkatapos sinigawan niya ako at inutusan niya ako na kumuha daw ng asin sa bahay. Tinanong ko siya kung bakit pero sabi niya basta kumuha na lang daw ako. E di kumuha ako. Paglabas ko ulit, sumunod daw kay nanay. Tapos andito siya sa may terrace nyo, may tinitingnan. Meron daw siyang nakitang babae na nakatalikod dito sa terrace nyo. Kaya pinagmumura niya. Tapos dumampot siya ng asin. Tapos ibinato niya dun sa babae habang pinagmumura niya ito. Pagkatapos, nagulat nga ako dahil bigla na lang yun nawala na parang bula. Grabe, nakakatakot. Kwento ni Dodong. Yung nanay niya pala ang nagsisisigaw at nagmumura kagabi. Hala, totoo? Kaya pala kagabi may naamoy akong malansa. Parang may dugo na malapit sa may terrace namin. Sabi ni mama. Hindi na lang ako nakisali sa kwentuhan nila. Kasi usapang matanda yun. At baka hindi din nila ako pakinggan at paniwalaan sa kwento ko. Sabi ni nanay, kapag daw may nag-alok sa inyo ng parang langis na nakalagay sa boteng maliit. Ito yung langis na nagbibigay babala kapag malapit na ang mga aswang. Kukulo yun pag malapit na sila. Kapag may nag-alok at nagbenta sa inyo, huwag niyong bibilhin, huwag niyong tanggapin. Kasi minsan, yung mga taga-benta nun, sila pa mismo yung mga aswang. Dagdag pa ni Kuya Dodong. Okay. Paano naman namin sila maitataboy? Tanong ni mama kay Kuya Dodong. Ganito, para hindi sila makalapit sa bahay nyo, maglagay kayo ng asin at bawang o matutulis na bagay malapit sa bintana nyo. O kaya, baliktarin nyo yung walis tingting. Tapos, yun yung ilagay nyo sa bintana. Sagot ni Kuya Dodong kay mama. Natakot ako sa kwento ngayon. At hindi na yun nawala sa isip ko. Muntik na pala kaming mabiktima ng aswang kagabi. Mabuti na lang at lumabas ang nanay ni Kuya Dodong. Kinagabihan nun, sinunod namin ang mga utos ng nanay ni Kuya Dodong. Total, wala namang mawawala kung susundin namin yun. Magkakasama na kami sa kwarto nun. Nakahiga na kami sa kama. Nang biglang... Malakas ang tunog na yun. At ayon kay Kuya Dodong, ang ibig sabihin daw nun ay malayo pa ang aswang. Pero kapag humina na ito, ang ibig sabihin ay malapit na ito sa'yo. Agad akong kumuha ng asin at bawang. Ibinigay ko ito kay mama. Kumuha din ako ng kutsilyo at tinidor. Basta matulis at makakasugat. Matapos kong kumuha ng mga kailangan, ay naghanda na kami at hinintay na lang ang pagdating ng aswang. Hindi ko na inisip doon ang kapakanan ko. Mas iniisip ko ang kapakanan ng mama ko. Pati na yung sanggol na nasa sinapupunan nito. Siyempre, natatakot ako at kinakabahan. Kasi ang akala ko noon, sa palabas lang nangyayari ang mga ganong kababalaghan. Totoo pala sila. Maya-maya pa ay humina na ang tunog na yun. Tito,
dito na namin narinig ang malalakas na pagaspas ng pakpak. Pinapakiramdaman lamang namin iyon. Para itong umiikot sa buong bahay. Mabuti na lamang at nalagyan namin ang lahat ng bintana. Maya-maya pa ay may kumalabog sa itaas ng bubong namin na parang may naghagis ng malaking bato. Matapos iyon ay narinig na lang namin yung mga pagaspas na unti-unting humihina, palatandaan na lumilipad na ito papalayo. Wala na ang mga ingay na nagmumula sa tiktik. Pero nandoon pa din ang takot namin ni Mama. Ang lakas ng kabog ng dibdib namin. Halos hindi na rin kami nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, paggising ng mga kapatid ko ay takang-taka sila sa mga nakita nila sa bintana. At simula din ng gabing iyon ay palagian na kaming naglalagay ng asin at bawang sa bintana namin. Bumili rin si Mama ng buntot pagi. Pangontra daw iyon sa aswang. Grabing sakit daw ang idinudulot nito sa mga aswang oras na tumama at humagupit ito sa kanila. Bukod doon ay gabi-gabi ko na ding nilalagyan ng rosaryo ang tiyan ng mama ko. Pagkatapos ng huling gabing pagdalaw ng aswang na iyon sa amin, ay hindi na ulit iyon nasundan pa. Hindi na naulit pa ang mga ganoong pangyayari. Pero yung takot na idinulot nito sa akin ay damang-dama ko pa rin hanggang sa ngayon. Hanggang dito na lang po, Boss Kira. Madami pa po akong kababalaghan na maibabahagi sa inyo. Salamat po sa pagbasa nito. More power po sa Nginig TV. God bless. Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe! I-hit nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Salamat!